Isang dapit hapon. Tatampangin ang mga nasa harap. Isa sa pinakamatibay na kwentong bayan o urban legend sa Pilipinas ang tungkol sa Yamashita Treasure. Ang Yamashita Treasure dala-dala raw ng hukbo ng mga Hapon. Ang maalamat na Yamashita Treasure. Kayamanang iniwan daw ng isang general na Hapon. Sa pamumuno ni Lieutenant General Tomoyuki Yamashita, binaon ang mga kayamanan. Ang Yamashita Treasure, pinakasikat na kwentong bayan sa Pilipinas. Noong panahon ng Hapon, ang hukbo ni Yamashita. Treasure ay isang maalamat na kwento patungkol sa mga napakadaming kayamanan na naitago pa ng mga Hapones. Dumating si Yamashita sa Pilipinas. Siya lang ang lamula sa pangungulot ng lahat ng yan sa Silangan Asya. Overall, commander ng Japanese Imperial Army sa buong Pilipinas. Yamashita Treasure, ang mga kwento sa likod nito. Common peace. Anong pumapasok sa isip natin kapag nababanggit ang pangalang Yamashita? Sa mga mapukonsiderang magaling, pinagkakatakutan at walang hawang general ng isang natahang lakas noong kanyang kalahunan. Tomoyuki Yamashita. Let's go. Hey. Whoa. Gamit sa katana o Japanese sword.
David Hapo. Yamashita's treasure. People of the Philippines, I have returned. Our forces stand again on Philippine soil. Naalala mo ba, nangako si MacArthur na babalik siya sa Pilipinas para palayain tayo sa mga Hapon? Ang tanong, bakit? Dahil usapan na sila kung kaya nilaman ni Yamashita. Ang nasabing pagkahanap sa Yamashita treasure noong nalaman ni Presidente Marcos. That's one of the questions that I wanted to find out. Presidente Ferdinand Marcos, meron daw talagang nakatagong ginto? Napag-uusapan lang din kasi ang tungkol sa ginto. Ilan pa sa mga nakuhang gamit mula sa pano, isang katana o Japanese sword. Ito ang kwento ng gintong kayamanan ni Yamashita. Yamashita's treasure. At ito ay pag-aari lahat ng Pilipino sa Pilipinas. How true na di umano? Bawat isa may natatanging kwento. Mga kapino makabayan! Ang David Hapo. Tunay ngang napakayaman ating kasaysayan na sana'y maingatan ating mga Pilipino.